Aabot daw po sa mga 30 piso per liter ng diesel ang tipid ng ilang tsuper kahapon. Bukod kasi sa 10 pisong fuel subsidy sa ilang gasolinahan, nagpapatupad na rin na ngayon ng rollback. Kanya-kanya ho namang pila kahapon ang mga jeepney at modern PUV sa mga gas stations. Nakasali po sa fuel subsidy program. Sa programang ito, makakakuha po ng 10 pisong diskwento per liter ng ipakakargang diesel o gasolina. Ang bawat tsuper may limit po na 30 liters sa kada araw na average consumption umano ng mga jeepney. Sa ngayon po ay mga jeepney at modern PUVs lamang na may mga prangkisa ang maaari po makakuha ng diskwento. Palalawigin daw po ang programang ito para makasama ang ilang pang-uri ng transportasyon. Kung maraming tsuper ang natuwa sa diskwento, may mga nakukulangan din naman daw ho ng tulong mula sa gobyerno. Samantala, nananatiling sapat ang supply ng langis sa Pilipinas sa loob po yan ng halos 50 araw. Ayon sa Department of Energy, may 36 na araw na supply ng LPG, 49 days sa diesel at 54 days sa gasolina at 105 days naman sa kerosene. Ayon pa sa DOE na maganda ang antas ng supply habang naghahanap ng bagong pagkukuhanan ng langis. Nag-order na rin ang gobyerno ng dagdag na LPG upang masiguro ang supply sa bansa. Patuloy namang nagiging paiba-iba ang presyo ng langis dahil sa gulo sa Middle East. Ayon po sa DOE, may sapat na panahon ng bansa para makahanap ng bagong supply habang may kasalukuyan pang inventaryo. Samantala po naman kahit daw po meron ng emergency power, hindi pa rin daw po sususpindihin ni Pangulong Junior ang excise tax sa diesel at gasolina. Gagawa daw muna ng ibang paraan nang hindi binabawasan ang nakokolektang buwis. Ayon po sa Finance Department, hindi ito kasama sa rekomendasyon ng Development Budget Coordination Committee o DBCC kay Pangulong Marcos Jr. Lumalabas po kasi na 85% daw ng gumagamit ng diesel at 50% po ng gumagamit ng gasolina ay mga pinakamayayamang tao sa Pilipinas. Saan galing tong datos na to, ha? 85% na gumagamit ng diesel ay mga mayayamang tao. Talaga? Hindi ba noon kaya ka bibili ng sasakyan ang pipiliin mo diesel kasi mas mura pa dati? Hindi lang yun. Oo, tsaka yung pampublikong transportasyon, diesel din ang Saan galing gamit. itong datos na to? Hahanapan natin, ha? Ay talaga naman, ha? Mas makikinabang daw ang mga pinakaapektadong sektor sa fuel subsidy. Gaya po ng 10% diskwento sa bibilhing diesel ng mga public utility vehicles. Bukod po dito, tinatayang 6 na piso per liter ang mababawas sa langis kapag po binawas ang excise tax. Bayad ng tax nito ay yung pinakamayaman. So kung tanggalin natin to, sabihin natin 50 billion pesos. So meron tayong 50 billion na hindi maibibigay na tulong sa mga vulnerable at middle income classes. Yun po ang implikasyon nito. Lupit-lapit ka nga rito. 85% daw ng gumagamit ng diesel at 50% na gumagamit ng gasolina ay mga pinakamayayamang tao sa Pilipinas. Yan po ang tinig ni Finance Undersecretary Carlo Adriano. Samantala, planong dagdagan ng Department of Finance o ng Department of Agriculture ang iaangkat po na karne at mais. Layunin po nitong mapigil ang pagtaas ng presyo sa pamilihan sa gitna pa rin ng mataas na shipping cost. Gagamitin ang Minimum Access Volume Plus Scheme para madagdagan ang importation ang hindi naaapektuhan ng mga magsasaka. Nakipag-usap na po ang DA sa mga corn farmer na sumang-ayon sa panukala habang patuloy ang konsultasyon sa pork industry. Tutol naman ang mga poultry farmers dahil sa sobrang supply at mababang presyo ngayon ng manok. Ayon pa sa DA, nasusundin nilang napagkasunduan ng mga sektor bago maipatupad ang dagdag importasyon. Posible po daw naman na bumaba ang demand sa langis sa buong mundo ngayong taon. Yan po'y ayon sa International Energy Agency at ito ang unang pagbaba simula noong pandemya. Ito dahil nga sa gulo sa gitnang silangan at pagtaas nga po ng presyo po ng petrolyo. Maraming bansa daw po at industriya ang nagbabawas ngayon ng konsumo dahil nga sa mahal na presyo. Tinataya po na bababa
ng milyon-milyong bariles ang ginagamit na langis sa mga susunod na buwan. Babala po ng IEA, posibleng lumala pa ang epekto sa ekonomiya kung magtatagal ang gulo sa gitnang silangan na sinimulan nga po ng Amerika at ng bansang Israel. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.